Pilipinas, Japan at US mga tol, naghahanda na nga ba, no? Naghahanda na nga ba sa bakbakan mga kapatid, no? Para sa alam niyo na kung sino mga tol. 'Yun ang ating panonoorin ngayon dito sa balitang ito mula sa GMA mga tol. Ito panoorin natin 'to. Japan at Pilipinas o Reciprocal Access Agreement, yung RAA, no? Posibleng hudyat ng mas maraming military agreement sa mga dayuhang bansa. Sabing gano'n mga kapatid, saksi. So yan ang ating aalamin at bibigyan natin ng reaction and commentary mga kapatid. Hindi tayo nagbabalita. Manonood tayo ng balita, magbigyan lang natin ng reaction at ng komentaryo. So samahan ninyo ako mga kapatid. Huwag na natin patagalin to, panoorin na natin to. Siyempre sana wag mong kalimutan mag-subscribe, alright? Pangamba na ilang grupo baka dumami pa ang kasunduan ng Pilipinas sa ibang dayuhang bansa kasunod ng Reciprocal Access Agreement kasama ang Japan. Posible mo nang may kinalaman ito sa paghahanda ng Amerika sa posibleng sigalot sa pagitan ng China. So yun ang pinapangambahan mga kapatid ng ilan at pinapangambahan ng marami mga tol. Kasi sino ba namang may gusto, 'di ba? Na talagang magsimula na ang mga bakbakan na ganyan. Hindi talaga sabi nga gano'n nung isang video na napanood natin, sabi nga gano'n ni PBBM. Nakabangon na daw ang Pilipinas mula sa krisis na hatid ng pandemya. So kakabangon-bangon lang natin, 'di ba? Alam niyo na mga tol, mas matindi sa pandemya tong haharapin natin kapag nagsimula ang bakbakan sa West Philippine Sea. No, mas matindi pa sa mas matindi pa sa pandemya yan. Talagang magiging apektado talaga ang ekonomiya natin at walang may gusto nun mga tol. So yung pinapangambahan ng marami na baka sa kakasama-sama natin o mga pinapasok nating mga agreement maging hudyat na talaga to, no? Maging ano na to mga kapatid, mas maging malapit na tayo sa bakbakan, no? So sana hindi mangyari 'yon. So tuloy natin. At para naman sa AFP, maling pananaw na hudyat ng militarisasyon ng bansa ang mga pinapasok na military agreements. Saksi, si Chino Gaston. So maling pananaw. So hindi daw natin dapat isipin o tingnan itong ginagawang agreement ng AFP o ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa na militarisasyon na to mga tol. No? Tuloy natin. Hudyat raw ng mas marami pang military agreement sa mga dayuhang bansa ang binabalangkas na Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement o RAA na magsisilbing gabay sa mga sundalong Hapon tuwing may joint military training. Ito ang pangamba ng ilang sektor na nakikita ang kamay ng Amerika sa mga ganitong kasunduan. Posibleng naghahanda na raw kasi ang US sa posibleng sigalot sa pagitan ng China dahil sa Taiwan. Sa ngayon, so kung sa Taiwan, ayaw nga ng iba yan dahil nga madadamay tayo sa hindi naman nating problema mga tol, no? Hindi naman natin problema yung problema ng Taiwan mga tol eh. Pero kung nandirito nga kasi, yun yung kinakatakutan talaga ng ibang mga sektor na hindi man magsimula dahil sa Pilipinas at China dahil sa West Philippine Sea, pero pwedeng madamay pa rin ng Pilipinas dahil nandirito yung maraming EDCA sites, no? Andirito yung mga Amerikano ngayon at posibleng madamay daw tayo kapag sumiklab ang kaguluhan doon sa China at Taiwan, no? Dahil syempre tutulong doon ng Amerika, tayo ba ay madadamay diyan, no? Ano sa tingin ninyo? Naplansya pa ang ilang detalye ng RAA bago tuluyang pirmahan ng Pangulo at ratifikahan ng Japanese Parliament. It will not be long, perhaps, because some NATO countries like France, are also interested in opening up talks on visiting forces agreement with the Philippines, using as model the Philippine VFA with the United States. War planning is not just limited to its presence within each of these countries. All of them are integrated, and the movement of forces is something over which our countries do not exercise any kind of control. Maging ang ilang mananaliksik sa Japan naaalarma sa inaasta ng kanilang bansa na mula katapusan ng World War II ay umiwas sa pagpapalakas ng militar alinsunod sa kanilang post-war constitution. Pero noong 2012, binago ng Japanese Parliament ang pulisiya at pinayagan ng pagdagdag ng kakayahang labanan ang mga panlabas na banta. So ngayon nga, no, mga kapatid, no, nagsisimula na ulit to mga ganito mga bagay. Kaya nga talagang pinag-uusapan ngayon. No, hindi lang dito sa YouTube iba't ibang mga social media sites mga tol.
'Di ba? Pinag-uusapan 'yan na nalalapit na nga ba talaga itong tinatawag nilang WW3. Kasi nakikita natin mga tol, yung mga kaguluhan sa iba't ibang mga bansa, 'di ba? Nagsisimula na naman daw talaga at papalapit ng papalapit na ito'y hudyat na rin daw ng nalalapit na katapusan ng ating mundo. Hindi natin alam 'yan mga kapatid kung kailan, pero kung pagbabasehan natin ay mga propesiya, 'di ba? Mga propesiya talagang alam natin na mangyayari 'yan. No, hindi natin pwedeng kontrolin at hindi natin pwedeng pigilan. Pero ang magagawa ng mga gobyerno, ng mga leader is madaliin, 'di ba? Kasi biruin mo, tignan mo 'yun dito sa North Korea mga tol. Gigil na si Kim Jong-un eh. 'Di ba? Gigil na siya, parang gusto niya na simulan atat na atat na siya mga tol. So ibang mga bansa, ay katulad nito mga Japanese, nangangamba na rin sila, naaalarma na rin sila sa inaasta daw ng kanilang bansa mga tol. Dahil dati after kasi ng World War II, 'di ba, no? Medyo tahimik sila, hindi sila sumasali sa kung ano bang mga kaguluhan. Ngayon, medyo nagpapalakas na rin, naghahanda na rin sila. Kahit sila na advanced country na, kahit sila na mayamang bansa na rin, ayaw din nila ng mga ganyang kaguluhan. Kasi syempre, ang sarap-sarap mamuhay ngayon ng matiwasay, 'di ba? Nang wala kang iniisip na mga ganitong klaseng kapahamakan, 'di ba? Isipin mo na lang kung paano yung kakainin mo araw-araw. Pero pag nangyari 'tong mga ganitong kaguluhan, talagang poproblemahin mo lahat-lahat, 'no? Tuloy natin. The U.S. military is in the Philippines repressing supplies, building up building fleet, up ground forces providing fleet rest and the ground forces, providing rest and recreation, refueling, repairing, and servicing, all of which are the display of military power and invite war, if not war. Para naman sa AFP, maling pananaw na hudyat ng militarisasyon ng bansa ang mga pinapasok na military agreement sa ibang bansa. Sa huli, para daw ito makatulong sa pagtaguyod ng sariling soberenya. Tama naman 'di ba? Makakatulong naman talaga 'to sa pagtaguyod natin ng sariling soberanya, no? Hindi naman ito yung tipong papapasukin na talaga natin yung iba't ibang mga militar dito sa Pilipinas at sila na yung magiging ano natin dito. Makakatulong 'to lalong-lalo na sa atin mga tol, yung pakikipag-alyansa natin sa iba't ibang mga bansa, mga kapatid, 'di ba? Pwedeng makatulong 'to para kahit papaano iwas-iwasan ng China yung patuloy na pambubula sa atin kasi sila lang naman talaga problema natin eh. No, so tuloy natin mga tol. Huli, para daw ito makatulong sa pagtaguyod ng sariling soberenya. There is no militarization because these are activities that will just strengthen the capability of the country to defend itself. Dati Diba? nang tinawag ng China na pang-uudyok ng kaguluhan ang pagbayag ng Pilipinas na makilahok sa mga joint military operations sa West Philippine Sea. Masyado kasi nila pinapakinggan yung mga sinasabi ng China no? Huwag kasi kayo maikinig doon kasi kayo maniniwala doon, di ba? Kailangan natin talaga ng kakampi, di ba? Napapansin nyo naman yung ginagawa ng China sa atin, mga tol. Kapag tayong mag-isa lang ang naglalayag sa karagatan natin mismo, hinaharang tayo, binubulas tayo, nire-radio challenge tayo. Pero kapag may mga joint patrol, pag may mga kasama tayong ibang bansa na talagang papalag din, hanggang ano lang sila, matsyag lang sila sa di kalayuan. Hindi nga sila sumasagot sa mga radio challenge Hindi sila lumalapit, hindi sila nangaharang, hindi sila nangaharas mga tol. 'Di ba? So malaking tulong talaga, 'di ba? Para mas mapataas natin yung kakayanan natin na maipagtanggol natin yung sarili nating soberanya. Ang mga bansang US, Japan, Australia at iba pa. Para sa GMA Integrated News. Ang gusto kasi mangyari ng mga pro-China, mga tol, talagang itanim sa utak ng mga Pilipino, mga tol. Masama ang ginagawa sablay ang ginagawa ng gobyerno natin ngayon. 'Di ba? Magsalita kayo, maging boses kayo na ang pinapasok ng gobyerno natin ngayon ay kakasama ng bansa natin. Yan ang ginagawa nilang panguuto, mga tol, sa mga Pilipino para yung mga Pilipino magalit sa gobyerno at pigilan nila itong ginagawa ng gobyerno natin ngayon para magtagumpay yung mga plano nila, yung mga plano ng mga pro-China at ng China na wala nang ganito sa Pilipinas at malaya na naman nilang magagawa yung gusto nilang gawin. Happy-happy kaya sila nung panahon ni Digong, mga tol. Unang-una, malayo sa atin ng Amerika, di ba? Malayo sa atin yan. So malayang-malaya ang China rito, mga tol. Di ba? Happy-happy sila sa ganun. Nagbago presidente. Syempre, 6 na taon lang naman yan. Ngayon, eto sila, bad trip, di ba?
Lahat ng pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa kinokontra nila at minamasama nila, 'di ba? Kaya yung pananaw ng Pilipino hati, 'di ba? Kung kani-kanino kasi kayo nakikinig. Alright, so ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa baba, mga tol. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.